Pag-uusapan po natin ang Sitaw. Ito po ay e-commerce platform na may concept po ng dropshipping. Okay? Welcome po sa company ng Sitaw. Sitaw is a leading online cross-border e-commerce platform that provides a seamless and secure online shopping experience to customers worldwide. Founded in 2020, Bricks e-commerce is the parent company of Sitaw at ito po ay sa Singapore. At ang Bricks po na ito ay siya po yung mother company ng Sitaw. Sitaw Philippines, also known as Sitaw Mills Sitaw Corp, was established on October 4, 2022. The company po is committed to delivering the highest level of customer satisfaction by offering a wide range of quality products at competitive prices with a team of dedicated professionals and a robust technology platform. Sitaw Philippines is poised to revolutionize the e-commerce landscape in the Philippines and beyond. Ayan, again po, ang CEO ng Sitaw Philippines, si Widiana Chen, is the CEO of Sitaw Philippines, a leading global e-commerce platform that offers sellers and customers a seamless and secure online shopping experience and aims to bring high-quality products from Southeast Asia to the global market, providing customers with a wide range of choices while supporting. Again, ang CEO ng Sitaw Philippines is si Widiana Chen. Ayan, be your own boss. Unlock your financial freedom and secure your future. Dito po sa Sitaw, no registration fee, no monthly subscription, no inventory to manage, no warehouse to worry, and no need to market. Okay? Kung meron pong umattend ngayon sa ating webinar at hindi pa po nakapag-register, wala pong nag-invite, and gusto nyo pong mag-register sa Sitaw, pwede nyo pong gamitin ang aking referral code na Tindahan ni Mase. Okay? Again, Sitaw po is an e-commerce platform that allows users to buy and sell products. It is a dropshipping platform, which means that sellers do not need to carry inventory, and when a seller makes a sale, Sitaw will ship the product directly to the customer from the supplier. Sitaw po is e-commerce. Dito po ay talagang pinaganda or pinabilis yung mga transaction. For example, meron kang gustong-gustong bilhin, hindi mo na po kailangan pa na pumunta sa ibang bansa para mabili yun. Dahil nga sa e-commerce, which is Sitaw po is an e-commerce platform, ayun, pwede na natin silang mabili online at mas madideliver po sa atin ng yung mga pangangailangan na gusto natin is madideliver sa atin dahil po ginamitan ito ng mga internet. Ayan. Introduction to Sitaw. Derived from SEA, Southeast Asia, and Tao Grapevine. Sitaw stands for Southeast Asia Grapevine. Ayan, pag tinanong po kayo, ang Sitaw kailan na-establish? On October 4, 2022 in the Philippines po. Sitaw is an emerging cross-border e-commerce platform specializing in sports merchandise. Okay? Pag-uusapan natin tong chart na ito. Ayan. Customers places and orders from your online stores. Pero bago po yun, ay kung hindi pa po seller, ay gumawa muna kayo ng inyong mga shop. Okay, once na nakaregister na po kayo, pipili naman tayo ng mga products na hindi na po natin on hand. Sitaw na rin po ang bahala sa mga products na ibibenta po natin at ilalagay sa ating mga stores. Once po na meron nang nag-order sa inyong mga store, ayan, nag-place na ng order yung customer, then after that, your store will automatically sends the orders to Sitaw. Pero bago po ma-send ang order sa Sitaw, is kailangan muna nating bayaran. Diba kung napapansin natin, is may nakalagay doon unit price. Bayaran muna natin yun kasi wala naman po tayong hawak na produkto. Ang gagawin lang natin is bayaran muna natin yung mga order ng customer, and then once na na-detect na ng system na nabayaran na po, yun na po yung time na yung mga orders is masend na sa Sitaw, and ang Sitaw naman po, ipiprepare naman po yun yung mga orders ng customer. Then after that po, Sitaw is i-deliver na rin po yung mga orders doon sa mga customers. So tandaan natin, hindi tayo kikita dito sa Sitaw once po hindi tayo nagbayad muna doon sa mga order na binili ng mga customers natin.
Okay, to facilitate product management and provide sellers with insight into their order processing rates. On the other dashboards, sellers can view their order processing rate for the current month. Ayan, for the current month, this provides with a real-time information on how efficiently they are processing their orders. Okay guys, no? Wait lang. Yung sa processing rate po doon po yon tinitingnan sa ating mga orders, no? For example, yung processing rate po is nakabase po siya sa pasok ng order. For example, meron kayong order na 10, tapos prinocess nyo yun, binayaran nyo po yung 10 orders na yon. Pag tiningnan nyo po yung processing rate, 100% siya. Pero for example naman is, napasukan kayo ng 10 products ulit, and then hindi nyo pa nabayaran yung bagong 10 orders, automatic po yung processing rate ninyo is bababa siya ng 50%. Kasi nga, nakabase po yung processing rate sa orders. And also din dagdag dito sa processing rate ha, ang compute nito for example na pag-usapan na to nung last nating webinar. Basta po, pagka may nagtanong sa inyo kung saan nakabase yung mga processing rate, doon po sa mga orders. Ayan, pag-usapan naman natin sa evaluation period. Every month, Sitaw conducted an evaluation which happens twice a month. It is on the 16th and end of the month. And if the seller reach the 55 processing rate, and their profit will remain. So, ayun na nga, sa mga new sellers at sa mga datihan ng sellers, alam naman natin na meron pong dalawang evaluation every month. So, 1 to 15, dapat 15th midnight, 11:59 midnight, ganyan. So, dapat ma-assure na natin na pasado tayo sa processing rate. At sa second evaluation naman is 16 to 31. Yung evaluation, dapat mapasa din natin yung 55% para maging buo yung ating mga profit, wala pong bawas. Ayan ha. So on a monthly basis, Sitaw track the seller's order processing rate to determine po if any penalty should be imposed. If the order processing rate falls below 55%, it will trigger penalty measures. Okay? Kapag hindi nyo po naipasa yung processing rate na 55%, is magkakaroon po kayo ng penalties or tinatawag nating deductions. Ayan, monthly po yan, tinatrack ni Sitaw. So marami po sa atin ang nagrereklamo na bakit merong deductions. Nakapasa naman ako sa first evaluation. So marami po kasi ang hindi po na-inform. Kasi naman, yung 7%, mamaya po sa next nating slides is nandun po ang explanation talaga ng mas klaro. Ayan, ito. So for example po, ito yung pag-uusapan natin ngayon na markup. Like 7%, diba? Tapos meron din pong 8 to 12%. So una natin dito, ito yung sa deduction. Sa 7%, kung may 10 product ka ngayon, din puro siya 7%. Kapag sa first evaluation, for example, sa first evaluation is 1 to 15. Ayan, nakapasa ka po sa first evaluation and then nakapasa ka din sa second evaluation, then no penalty ka or no deduction ka. And then, kung first evaluation naman po, hindi mo na ipasa, pero pasado ka sa second evaluation, wala pa rin siyang penalty. Take note guys ha, ito po ay kapag 7% markup lahat ng produkto mo. Okay, and then kapag ka nakapasa ka sa first evaluation, pero hindi ka nakapasa sa second evaluation, the same lang siya, wala ka pa rin pong penalty. Pero, kapag hindi mo na ipasa ang first evaluation, hindi mo rin na ipasa ang second evaluation, with 1% penalty, and you will only have 6% on the orders that you process. Ayan, marami po dito yung mga nagrereklamo pa rin kasi mauubos daw yung pera nila at wala na silang kikitain dito sa Sitaw. So tandaan ninyo, only 1% lamang ang i-deduct, and then meron pa rin po kayong profit na 6%. Malaki pa rin po yan. Ayan ha, 1%. At
take note po, hindi yan ibabawas sa inyong mga puhunan, only sa kita or sa profit ninyo. Okay, wait. Dito naman tayo sa product markup na 8 to 12%. Okay, makinig kayo ng mabuti dito. Sa first evaluation, napasa mo ang 55%. Kung ang product mo ay 8% ba yan, 10% ba yan, or 12% kaya. Ayan, kung pasado ka sa first evaluation and then sa second evaluation, congratulations sa'yo dahil wala kang penalty. Pero, kapag dito sa first evaluation ay hindi mo na ipasa, pero naipasa mo siya dito sa second evaluation with penalty po. Sitaw deduct the portion of profit exceeding 7%. Okay? From the delivered orders in the current profit or in the current month, and the seller will only have 7% on the orders be processed. So kung hindi mo siya naipasa sa first evaluation, pero pasado ka sa second evaluation, yung 8% mo is magiging 7% na lang siya. Okay? So 1% again ang magiging deduct sa'yo. Ito padagdag ko na lang po dito ha. Kasi marami din ang nagrereklamo kasi bakit ang laki-laki ng penalty. Kasi minsan po halo-halo yung product na nilagay. Okay? Bawa din ang 7% tapos hinaluan ng 8%. So ang ibabawasan lang naman po noon is yung meron pong halong 8 or 12 kaya na percent. And then kapag ka sa first evaluation ay naipasa mo, tapos sa second evaluation ay hindi mo po naipasa, ayan, with penalty pa rin. Kabaliktaran lang siya. So, 7% pa rin po yung magiging profit mo. And then, kapag ka yung iyong product markup is 8% to 12%, parehong bagsak. Like sa first evaluation and second evaluation, bagsak ka with penalty. Sitaw deduct the portion of profit exceeding 6%. So magiging 6% na lang kahit ang iyong product markup is 8 to 12% pero nabagsak ka po sa parehong evaluation sa first and second with penalty. 6% na lang po from the delivered orders in the current month, and the seller will only have 6% on the orders they process. Kaya ina-advise ko palagi kung hindi pa talaga kaya sa iyong mga pundo, ay wag muna po kayong maglagay ng mga product markup na meron pong 8 to 12%. Kasi baka mahihirapan nga kayo. So, hinay-hinay lang, dito muna kayo sa 7% profit. So, ang ano pa ba yung mga epekto kapag ka merong deduction? Hindi ka po makapag-withdraw once na hindi mo po siya babayaran. Pero, yung mga deduction na yan is hindi po agad yan, ikaw po ang magdidesisyon nun. Bakit ikaw ang magdidesisyon? Pwede mong hindi mo nabayaran, pwede mo muna siyang i-process muna sa mga iba po pang orders. Pero once na withdraw ka, hindi mo siya ma-withdraw once na hindi mo po mababayaran muna yung iyong deduction. Okay? Para klaro po. Ayan, seller vacation mode rules. Each seller is allowed to activate vacation mode for 7 days or 7 times per month. Once either of the following condition is met, vacation mode cannot be activated again. So reaching the day limit for 7-day limit for vacation mode usage, and then reaching the 7-time limit for vacation mode usage. Okay, for example, dahil 7 days nga po ang binigay sa ating vacation mode. Ano ba itong vacation mode? Ito po yung makakatulong sa atin para mahinto muna or temporary close muna pumapasukan ng orders. For example, sa first evaluation, gagamitin mo vacation mode is halimbawa 13, 14, 15. So meron kang 3 days. And then sa second evaluation, gagamitin mo naman siya ng 25, 26, 27, 28. So parang mailagay mo siya sa first evaluation 3 days, tapos 4 days naman sa second evaluation. So lagi pong tatandaan na kapag ka 29, 30, 31, in April 1, 2, 3, ay hindi mo na po magagamit ang mga vacation na yon. Okay? Mag-o-automatic po siya pag na-reset na yon, automatic magto-turn
on na po ang inyong mga vacation mode. So, anong ibig sabihin? Mapapasukan po ulit kayo ng inyong mga inyong orders. Kaya, meron pong tama at maling paggamit ng vacation mode. Kung medyo, kung medyo ano ka pa sa budget, kunti pa lang yung fund mo, so I advise na mag-vacation mode ka sa 9 hanggang 15. Kung kaya mong ipasa yung first evaluation, kung naka 7% ka, ayan, kahit ipasa mo lang po yung first evaluation, okay na po yon. Remain po yung profit mo. Pero kung halimbawa, alanganin talaga, ayan, gamitin mo na talaga yung diretso yung 7 days. Total of 168 hours sa first evaluation pa lang. Kung medyo limited po ang inyong mga pondo. Ayan, seller vacation mode rules. When vacation mode is activated, all products in the store will be automatically delisted. And at the end of designated vacation period, vacation mode will be automatically deactivated and all products will be automatically relisted. Manually canceling vacation mode will result in the automatic relisting of all products. Ito na po yung sinasabi ko kanina, na dapat po, pag gumamit kayo ng vacation mode, ito yung sinabi ko po kanina, na kailangan may tama, kasi may mali din paggamit ng vacation mode. So for example, naka-vacation mode ka na, ayan, lahat po ng product mo ay hindi po yan mabibilhan ng mga customer o hindi nila makikita yon. Tapos, pagkatapos ng 7 days, natapos na yung vacation mo, magre-relisted na siya ulit. Pero ang tanong, pwede bang ito kasi laging tinatanong, pwede bang mag-process ng orders kahit naka-vacation mode? Pwede bang mag-withdraw kahit naka-vacation mode? Pwede bang mag-send ng ticket para kung ano-ano pa mga chuchong katanungan? Ang sagot po ay yes. Ang hindi lang po talaga gumagana yan yung pagpasok ng order sa inyo dahil nga nag-vacation mode kayo. Pero yung pag-process, yung pag-withdraw is pwedeng-pwede yun, gagana po yun. Okay? Para klaro lang po. Okay, next. Seller vacation mode rules the 3 days at the end of each month until the 3rd day of the following month are the reconciliation period for Sitaw platform. During this period, and you will not be able to use the vacation mode. For sellers who have enabled the vacation mode, it will be automatically disabled. Please use the vacation mode properly. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na may tama at maling paggamit ng vacation mode. Kaya nga po, kapag ginagamit niyo ang vacation mode, make it sure na kapag na-turn on nyo yon, isang beses nyo lang talagang i-click yon. Kasi kung halimbawa, turn on, turn off, masasayang po yung oras. Kasi once na pinindot mo na po yung turn on, is automatic po, magtutotal yun ng 24 hours. Kahit, for example po, 9:30. Ngayon, 9:30 p.m. mo siyang tinurn on. Tapos, tinurn off mo siya nang wala pa sa 9:30. So, total pa rin po yon ng 24 hours. So, make it sure na tanda ninyo, or natandaan po ninyo yung pag-turn on ninyo. At saka wag pong ilaruin yon. Isang beses lang po siyang pipindutin para hindi po masayang yung oras. Kasi malaking bagay po itong vacation mode. Kaya ang swerte po palagi ng mga uma-attend ng webinar kasi ang nangyayari po is may nag-open ng cam. Pwede pong pa-unmute muna. Maraming salamat. Ng mic pala, sorry. Ng mic, ayan po. Pwede pong mag-open ng camera. Pero mamaya po after sa ating presentation ay pwede po kayong magtanong. Okay, so pwede kayong mag-unmute mamaya pero kasi nag-present pa po tayo, kindly mute lang po muna ng inyong mga mics. Okay, maraming salamat po. Okay, ayun ha, uulitin ko lang, ang swerte nyo po kapag uma-attend kayo lagi ng webinar. Kasi katulad nitong vacation mode, napakahalaga po nito as a seller ng sitaw. Kasi mamaya, ginagsakan na ng orders. O maliban pa doon, makakatulong din po yung sitaw mail Leyo at sitawmail.com para po magkaroon kayo ng shopless exposure. Matutulungan po kayo na hindi kayo sobrang dagsain ng orders.
Ayan, lagi ko pong tinuturo yan sa webinar kung ano po yung mga makakatulong sa atin para po yung mga problem natin is masusolusyonan siya. So, kung hindi nyo po talaga siya alam pa, so wag po kayo mahiya na mag-message doon po sa ating GC kaya or sa akin mismo or kay Ma'am Lenny po na ating account specialist. Okay, time frame. Ayan, pag-uusapan naman natin dito yung withdrawal. Okay, 3 to 5 days upon approval, not from the submission. Especially po kapag ginagamit nyo po yung mga bank like BPI, BD or kung ano pa man na mga bank. Pero sa GCash po, ayan, sa GCash din po is mabilis lang po sa GCash talaga. And then pag recharge naman, ang recharge po is yung paglagay ng pera natin sa ating mga wallet. Pag sa offline po, yung mga offline, 24 hours once received. If it's still pending, meaning amount is not yet received on the account. Possible reason, banking outside our control. Okay? Troubleshooting, refer on the email sent before resubmitting. Okay? Sa online naman, real time, but sometimes may take 5 to 10 before reflecting. Might take an hour from points PH channel. Possible error po if no funds reflected after 24 hours. Check details. Usually it's customer's error. If details are correct, gather email request for TL support. Ayan, itong para sa mga bago po ha, itong mga offline is yung mga bank. Ayan, possible po mga 24 hours bago po mag-reflect yan sa inyong mga wallet. Pero kapag online po, like mga GCash, ganyan, ay mabilis lang po. Talagang paglagay nyo po recharge, agad-agad po mapasok siya sa inyong mga wallet. And then, when it comes naman po sa delivery, ayan, ang policy po ni Sitaw is 10 to 15 calendar days. 15 calendar days ha, ayan. Siyempre, consider natin once na may mga holiday, ganyan. And then, unphrasing funds, 3 days after the confirmed delivery. Okay, once na parang ang status is delivered na, and then nagko-question kayo, bakit wala pa rin sa wallet ko? Di ba sabi nyo, pag na-delivered na is dapat yung pera ko is nasa wallet ko na rin dapat. Guys, meron po tayong tinatawag na 3 days after sale. For example, ang petsa natin ngayon is 7. So kung nakita ninyo sa notification na meron po kayong na-delivered na products na 7, so magbibilang kayo ng 3 araw para mabalik po yan sa inyong mga wallet. Okay? For example, 7, 8, 9, 10. So sa 10, aasahan niyo na meron po kayong perang babalik sa inyong mga wallet. Okay, ito po yun. Ito po yung isa sa mga i-consider din ninyo. For example, gusto mong kumita ka na rin kaagad, ayan, pwede ka po dito. Dito natin i-apply yung shinare ko din sa GC na kunyari meron kayong 20K, ayan, initial investment po, 20,000, number of days is 20. So ito yung 20,000, i-divide natin sa 20, ang magiging process po natin daily is 1,000 pesos. And then kapag 6% po yun, is kikita ka po daily ng 60 pesos, then pag 7% naman, 70, and kapag 8% naman is 80 pesos daily po yun. Monthly income naman kapag 20,000 yung iyong initial, yung iyong maging puhunan, kapag 6% po is 1,800. Ang iyong monthly income, 2,100 naman pag 7% ang markup, and then sa 8% naman monthly, pwede kang kumita ng 2,400 pesos. And then kapag 50,000 naman yung iyong puhunan, ganun pa rin po yung gagawin natin. I-divide lamang natin yung iyong puhunan, like itong 50,000, i-divide sa 20 days. So, ang magiging daily process mo dapat is 2,500. Kahit dinagsa ka ng order, manatili ka pong 2,500 lang ang ipaprocess mo. Nang sa ganun is mapapaayos po ang performance ng iyong account. Ang pinaka-purpose naman kung bakit dapat daily tayong mag-process is para maganda po ang flow ng ating mga store or performance ng ating store. And then, ang saya lang. Kasi kapag bumalik na po yung mga puhunan na yan, pag nagsibalikan na po yan, wala na rin pong hinto yan. So, golden rule yan sa isa po, sa partner ng Sitaw, na kapag daily pick up is daily return yan pag once nagsibalikan na.
Okay, kapag 50,000 po, kapag 6%, ang magiging daily income mo niyan is 150 pesos. And then 175 pesos naman kapag sa 7% daily yan ha, pag 50K. And then 200 pesos naman kapag 8%. Yung magiging monthly income mo sa iyong 50K is 4,500 pag 6%. 7% po is meron po kayong 5,250 monthly income, and 8% po is 6,000 monthly kapag 50K po ha. And then 2,500 daily po ang process. Okay, sa 100K naman po. Ayan, kung 100K, ganun pa rin, i-divide mo siya sa 20, and then yung daily income mo po, daily process dapat is 5,000. Pwede kang lumagpas, basta wag ka lang bumaba dyan. Okay? Kung 6% po, ang iyong magiging daily income sa 100 po ninyo is 300 pesos. Then, kapag 7% naman is 350, and 400 naman kapag 8%. Yung magiging monthly income po ninyo, kapag 100,000, then 2,500 ang daily process mo. Kapag 6% naman is 9,000. So imagine niyo, meron kayong ganyan. So kung additional income nyo lang yan, meron pa kayong mga other source of income pa, o di ba? Laki din po yung tulong na yan. So kung sa 7%, ayan, meron kayong 10,500 monthly income sa 100 po ninyo. Okay, 8% is 12,000. So malaki to. Yung 100K thousand mo, ayan, malaki na po yung magiging monthly mo niyan kapag 8% po yung markup ng iyong produkto. Ayan, mas malaki dito sa 200,000. So, magiging 10,000 daily ka. Ayan, magiging 10,000 daily ka, and then ito yung kikitain mo kapag 6%, pero kang 18,000, 21,000 naman ang iyong monthly sa 7%, and 24,000 sa 8%. Pag 10% po is meron kang 30,000. Ayan, so ibig sabihin, sa puhunan mong 200,000 is dapat dito ka palang maglalagay ng mga 10% or 12%. So, ang laki kapag 200,000 yung iyong investment, divide natin sa 20 days, so 10,000 daily, pag 12% yung magiging product, ninyo, markup, meron kang 36 monthly, kaya pala yung iba kumikita ng milyon. So, ito naman, 50K strategy. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi ito yung gusto kong gawin ngayon sa second account ko. Babagsak. Ito kasing 50K to, isang bagsakan to. Hindi to yung paunti-unting lagay. Isang bagsakan to. For example, may 50,000 ka ngayon. So, yung 35,000 mo, kunyari itong 35,000 mo, ang maglalagay ka dyan ng products na 7% lang lahat ang markup. Tapos, yung magiging daily spending mo is 1,750. So, itong twice spending na nakikita nyo, 15,000. Diba? 35 plus 15 is 50,000. So, ilalaan mo yung 15,000 at maglalagay ka po ng 12% na markup. So, tingnan nyo yung difference ha. Kung ito yung calendar days, kung 20 days po, sa 7% mo, tapos yung daily spending mo is 1,750, pwede kang kumita ng 1,872 sa 35,000 mo. Ito yung total niya in 1 year, Yan, yung sa taas na yan. Tapos guys, kapag ito, isang product lang to ha, may halagang product kasi na 15,000, which is the 12% po. Imagine ninyo, kung i-process nyo yan, after 20 days, meron kang 16,800. Kumita ka na dito ng mga 1,800. Tama ba? Oo, ganon. 1,800 kasi 16. Hindi, 6. Tama. Kasi 16,800 na kaagad. 16,800 minus 15,000. So, meron kang 1,800. Tama ba? Meron ka kaagad 1,800. Imagine niyo yan. Pero, ito po ay isang bagsakan ha. Hindi ito yung paunti-unti. Basta meron kasing halagang 12%. Sa susunod guys, ituturo ko naman sa inyo. Kapag 50,000, 100,000, isang bagsakan yon. Tapos, ito yung days, calendar days.
O sa 40 mo, ano lang yan, pwede mo siyang i-withdraw or pwede mo siyang ipa-rolling ulit para mas kumita ka pa ng ito yung gagawin ko. Pag na okay sa akin, i-share ko ulit po sa inyo. Sinusubukan ko ngayong buwan. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-attend guys sa webinar natin. Maraming salamat po sa always ninyong pag-support sa ating webinar and sana po marami kayong matutunan. And sa may mga question po, ayan, open po tayo sa ating question. Thank you!